Isang buwan na ang lumipas nang namaalam ang nanay ko. November 14, 2025. Sobrang lungkot at stress ang naramdaman ko. Sa totoo lang, bago pa nga lang siya nawala eh. Matapos ang 3 araw na burol, cremation ang ginawa sa kanya. Pagkatapos niyan, isa lang ang nasa isip ko. Gusto kong mag-unwind. Gusto kong mag-ride. November 23, Sunday. Simple lang. Short ride sa umaga, kape-kape lang sa KM23, tingin-tingin ng iba't ibang big bike. Alalahanin ang mga masasayang alaala. Ang nanay ko, mababaw lang ang kaligayahan niyan. Bigyan lang siya ng munting regalo, naiiyak na yan. Mamasyal kahit sa malapit, sobrang saya na niyan. Para ba naman kasi siyang nakakulong sa bahay eh. Hirap kumilos at bedridden pa. Ang nanay ko, masasabi ko nga ding rider yan. Dahil pag may rides kami, minsan sinasama namin siya. Pero sa sasakyan lang siya. Kung wala nga lang siyang sakit, sigurado ako, hindi pa rin siya magmomotor o aangkas. Medyo matatakotin kasi ang nanay ko. Sumakay nga lang sa bangka, ninenervyos na. Ito ang una kong ride na wala na siya. Wala nang nagpapaalala sa akin na tuwing aalis ako ng bahay, na mag-ingat ako o magtanong kung saan ako pupunta. At eto, sa KM23, usual na meet-up place ng mga naka-big bike pag weekends. Ang gaganda ng mga motor as usual. Ang motor ko na ER6N, medyo outdated na nga. Kaya pag nakakita ako ng big bikes, lalo mga bago, na-amaze talaga ako. Pero kahit luma ang motor ko, nung nabili ko to, proud na proud ng nanay ko. Gaya nung nabili ko ang una kong kotse. Sayang nga, ang target ko nga sana, mabilan siya ng bagong bahay sa probinsya. Doon kasi siya mas bagay sana. Mas lalakas siya doon sigurado. Mas sariwa ang hangin, mas maganda ang environment. Malaking bakuran ang plano ko para sana nakakalabas siya ng maayos. Dito kasi sa amin, nasa taas siya at wala din siyang ganang bumaba. Maalikabok at pausok din naman kasi dito. Sayang nga hindi na siya umabot. Lagi pa man din naming napag-uusapan yan, halos gabi-gabi. Nakikita ko din lagi ang excitement niya. Sabi ko nga sa kanya, kung mayaman lang ako, bibili ko siya ng bagong bahay. Kahit sa Baguio pa yan, para lang mas gumaan ang buhay niya. Kaso ganun talaga, naging mahirap din ang buhay. Ngayon kung kailan nakakaluwag-luwag na, hindi pa umabot. Sa totoo lang, nung nawala siya, yan ang lagi kong nasa isip. Naiiyak pa nga ako pag naiisip ko yan. Nakakahinayang na hindi na siya umabot sa mga plano namin. Kaya pag nakikita ko yung mga mamahaling big bike, naiisip mo nga yung mga may-ari, sana ganun din ako kayaman. Pero kahit di ko pa naabot yung mga yan, si nanay pinapasalamatan na ako dahil ako ang kasama niya ng ilang taon, lalo sa huling taon, buwan, araw ng buhay niya, sa paghihirap niya at lungkot na dinanas niya. Hindi man ako naging perpektong anak, pero para sa kanya, yung oras na naibibigay ko sa kanya, yun ang mahalaga. Pero ako nga ang thankful talaga dahil kahit mahirap sa mga huling yugto ng buhay niya, ako ang nakasama niya. Yan kahit papano nakapag-unwind. Ilang oras din ako tumambay sa KM23. Bumili na rin ako ng pasalubong para sa mga mahal ko sa buhay. Si nanay, tuwing aalis ako, kahit sa malapit lang ako pupunta, masaya akong dinadalan siya ng pasalubong. Dahil nga mababaw lang ang kaligayahan niya. At mahilig din siya kumain, kaya pagkain din ang madalas kong pasalubong. At eto, hindi pa ako nakakauwi. Nakita ko pa ang kapatid ko na gamit ang Aprilia 457. At ang makulit pa dito, dumating din ang anak ko at ang kaibigan niya na si Boris. Ayos, di ba? Mga riders nagkita-kita ng di inaasahan. At ayan na nga ang unang ride ko na wala si nanay. Alam ko si nanay, masaya dahil nagagawa ko to. Kasi masaya siya kapag masaya ang mga mahal niya sa buhay.